Kamusta mga kaibigan ng Barca Hoy? Welcome sa bagong video kung saan siguradong masaya lahat dahil nagbigay ng leksyon sa football ang Barca Hoy, lalo na sa second half. Ngayon, pag-uusapan natin ang iba't ibang bagay. Pero pinaka-importante, pindutin ninyo ang like button at suportahan kami gaya ng dati. Tulad ng laban ngayon na talagang naging isang kabaliwan, yung mga taong pumasok, yung mga taong nagbigay ng kanilang suporta. Kaya, nang hindi na magpatumpik-tumpik pa, sisimulan na nating balikan kung paano nangyari ang napakagandang laban na ito. Itong Barca 7, tandaan, Barca 7, Newcastle 2, isang serye na nagtapos sa 8-3 sa kabuuan. Sa totoo lang, hindi ko talaga inasahan ito. Pero ang Barca, lalo na sa second half ng laban na ito, ginawa nila ang sa tingin ko ay dapat nilang gawin. Gusto ko rin makita ang inyong masasayang komento sa chat. Tara na sa video. At gusto kong simulan sa pag-usapan si Hansi Flick dahil naniniwala ako na naging susi talaga ang halftime. Sa tingin ko, hindi mo na kailangang maging matalino para sabihin ito. Pero naniniwala akong naging susi talaga ito dahil may nangyari talaga doon. Isang technical talk kung saan binago ni Flick ang mindset ng mga manlalaro. Dumating ang Barca na may lamang na 3-2 dahil sa goal ni Lamine Yamal. Pero sa tingin ko rin, si Flick nakita niyang natatalo sila ng Newcastle kasi ganoon naman talaga sa una. Ang naalala ko, pagkatapos ng first half dahil hindi maganda ang atmosphere at hindi ito yung gabing inaasahan ko. Tama ba? Sa tingin ko, natatalo ang Barca ng Newcastle na matindi ang pressure sa taas. Totoo, sobrang pinahirapan nila tayo. Dahil sa injury ni Eric Garcia, pumasok si Ronald Araujo na napansin kong medyo kinakabahan sa simula. Mukhang sila rin ay naging mas agresibo, sinamantalan nila yung kaba, pati na rin kay Araujo. At gaya ng sabi ko, ibig sabihin halos lamang na ang Newcastle kahit halftime pa lang. Pero may ilang pagkakataon din ang Barca na hindi nila nasulit. Kaya sa pangkalahatan, kailangan kong sabihin, lalo na ang Barca, sobrang pangit ng laro sa unang bahagi, kahit na lamang sila ng 3-2. Pero maganda rin, di ba? Sa isang napakagaling na paraan, ginamit nila ang kanilang mga sandata sa ikalawang kalahati. Mga mahalagang punto na kailangan kong sabihin, siguro ang una ay si Lamine Yamal. Totoo na si Rafinha ang MVP, pero si Lamine Yamal ang naging mahalaga. Sa edad na 18, nagpakita ng tapang, kinuha ang bola at nagsabing, ako ang titira ng penalty bago mag-halftime sa score na 2-2. Mga mahihirap na sitwasyon na alam niyang hawakan na maayos dahil kahit 18 lang siya, parang 38 na siya kung kumilos, kaya si Lamine. Si Yamal muling nagpakita ng tapang sa Barca, hindi lang dahil sa goal o penalty, kundi sa bawat paglabas niya sa laro, may kakaiba siyang ipinapakita. May mga tao na magsasabing mas nagustuhan nila ang laro ni Rafinha. Sige lang, ayos lang, walang problema. Hindi naman yon ang pinag-uusapan ko. Ang tinutukoy ko lang ay kung ano ang nayaambag ni Lamine Yamal na yon sa Barca na ito. Ibig sabihin sa usapin ng assists, sa usapin ng goals, pero higit sa lahat, pati na rin sa harap ng kalaban. Tingnan niya itong larawan na ito halimbawa na may 3 manlalaro na nakapaligid sa kanya. Nakakalusot siya. Ibig sabihin, sa play na ito, nakalusot siya sa laro. At para sa akin, si Lamine ay parang pinagpala. Nasa napakagandang kondisyon siya ngayon, nagbibigay gaya ng sabi ko ng mga goals, nagbibigay ng assists. At syempre, hindi ko naman ngayon lang ipapakilala si Lamine Yamal, malayo pa doon, hindi. Este 7-2. At nakapagbigay na rin siya ng ilan pang assists. Sa tingin ko, dapat nating bigyang diin ang kahalagahan ni Lamine Yamal sa laro ng Barca. Totoo, saludo talaga ako sa kanya araw-araw. Hindi siya titigil. Sa palagay ko, hindi talaga siya titigil kahit papaano. Sana magpatuloy si Lamine sa pagbigay ng sorpresa dahil kahanga-hanga ang ginagawa niya sa kanyang edad. Tulad ng sabi ko, inako niya ang responsibilidad sa isang mahalagang gabi nang nagwala ang Camp Nou. Pag-usapan natin si Rafinha at pupwesto ako sa gitna ng dalawang magagaling na ito. Hindi kina Lamine at Rafinha na masasabi kong sila talaga, di ba? Sa parti, 50% sila talaga ang literal na sumira sa Newcastle na ito. Isang Newcastle na pag-uusapan din natin mamaya. Syempre, napapalakpakan ko, tingnan mo. Papalakpakan ko siya. Papalakpakan ko siya dahil naniniwala akong karapat dapat pa silang makakuha ng mas marami. Hindi nila deserve matalo ng 8-3. Sinubukan nila sa lahat ng posibleng paraan, sa kaliwa, sa kanan. Gustong-gusto ko si Gordon, gustong-gusto ko si Elanga, pero magsasalita ako ngayon ng kaunti tungkol kay Rafinha. Naniniwala ako na madalas, tingnan mo, hindi lang si Elanga, kundi pati si Gordon ang pinag-uusapan. Pambihirang manlalaro sila, pero si Rafinha, nandito lang sa atin. Ibig sabihin, bigyan natin ng halaga ang laro, bigyan natin ng halaga ang puso, bigyan natin ng halaga ang lahat ng ginagawa ni Rafinha para sa Barca.
Bigyan natin ito ng halaga. Bakit ko ito sinabi? Dahil siya ang manlalarong binanggit ko kay Adri sa halftime. Ibig sabihin, yung kay Rafinha ay ibang klase ang Barca, lalo na sa unang bahagi, doon talaga ito pinakakita. Kailangan ng Barca na malampasan ang Newcastle, lalo na sa mahihirap na sandali kung kailan nahihirapan sila. At nakita natin si Rafinha na nag-press kahit 1-1 ang score at nag-press pa rin kahit 7-2 na ang score, pabor sa kanila. Ibig sabihin, mas mataas ang physical at mental na antas ni Rafinha kaysa ibang manlalaro ngayon. At hindi ko lang sinasabi ito para sa Barca, kundi pati na rin sa maraming mahahalagang kuponan sa Europa. Ibig sabihin, itong taong ito, tingnan mo, pinag-uusapan din natin syempre tungkol sa kung ano ang nagagawa ng Lamine. Pero yung kay Rafinha, sa totoo lang, tingin ko nakakahawa siya kasi nahahawa niya yung mga kasamahan niya. Kung paano dapat umasal ang isang Barca player. Yung kasabihang higit pa sa isang club, dala talaga ni Rafinha yan sa dibdib niya. Totoo yan, sinasabi ko sa'yo. Ibig sabihin yung dedikasyon na yan, yung puso, yung tapang, yung uhaw. Lagi siyang naghahangad ng higit at yun, gaya ng sabi ko, nakakahawa sa mga kasama mo. Kaya para sa akin, si Rafinha bilang MVP ngayon ay deserve ng mataas na respeto. Kung wala si Rafinha sa team, kailangan pa nating imbentuhin siya. Yan ang linya ko. At syempre, kailangan din nating pag-usapan na yon si Fermin Lopez na isa rin sa mga manlalarong talagang nagpahanga sa akin. Sige, pinag-uusapan ko si Fermin, pati na rin. Pwede ko ring pag-usapan syempre si Robert Lewandowski, pwede ko ring pag-usapan si Gerard Martin, isa pang manlalaro na talagang napabilib ako sa laro na ipinakita ni Gerard Martin. Masasabi ko pa nga na mas nagustuhan ko pa siya kaysa kay Kubar. Oo, nakadalasan mas gusto ko si Pau, pero ngayon si Gerard Martin ay talagang kamangha-mangha para sa akin. Sa pasa na yon, nabasag niya, akala ko kalahati lang. Pero yung Newcastle, buong koponan ang nabasag. Ibig sabihin, may mga sandali na si Gerard Martin ay talagang nagpapaalala kay Gerard Maldini. Ibig sabihin, napakabilis, matalino, at magaling talaga siyang maglabas ng bola. Pag-usapan natin sandali si Fermin at Robert Lewandowski kasi si Fermin ay ganong klaseng manlalaro. Nakakahawa siya tulad ng usapan natin kay Rafinha, ibig sabihin nagbibigay siya ng malaking enerhiya kapag kailangan ng Barca. Nandyan siya, may goals at assists, maganda ang laro, may pressure din kasi pareho lang sila ni Rafinha. Ibig sabihin si Fermin ay isa sa mga manlalarong nagtapos ang laro sa 7-2 pero di ko alam kung nasa field pa siya noon 7-2 o 6-2. Nagpe-pressure at paulit-ulit kaya nagiging kompetitibo at lumalaban ang isang team hanggang dulo. Di ko alam kung mananalo ang Barca sa Champions, pero sa ganitong gutom nila, may laban sila sa lahat. Uy, baka mahuli at bugbugin tayo ng Atletico de Madrid sa quarterfinals, pero kailangan natin ng ganitong tapang. Ito ang Barca na gusto nating makita at masaya ako sa lahat ng manlalaro. Pero masakit para sa akin ang injuries ni na Eric Garcia at Joan Garcia. Pero yung nakita natin, gusto ko talagang bigyang diin. Mas tamang ang sabihin, sina Lamine, Rafinha, Fermin at Lewandowski ay kailangan ng pinakamahusay at maganda ito para sa kanya. Pero para sa akin, pinakamahalaga ang koponan, ang Barca at buong grupo na nagsabing sa pahinga, mananalo tayo. At hindi ako uwi dahil nandun lahat ng mga tao ko, kasama ang mahigit 60,000 katao ngayon sa Camp Nou na talagang napakarami at napakalaki ng suporta ng mga tao. At karapat dapat ang koponan sa panalong ito, at karapat dapat ang Barca sa panalong ito, at karapat dapat din kami, ang mga tagahanga, karapat dapat kaming mag-enjoy sa isang mahiwagang gabi ng football. Kaya guys, bigyan nyo ng matinding like, seryoso, wasakin nyo, para sa kasiyahan naming mga tsule. Na mayong araw, nanalo ang Barca ng 7-2, may aggregate na 8-3 at nasa quarterfinals na tayo, makakaharap natin ang Atletico de Madrid. Barca kahapon, Barca, ngayon Barca, palaging higit kailanman, mahal at pinapahalagahan kita, Barca.